Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang kahulugan at kahalagahan ng economics. Bawat araw ay naharap tayo sa iba't ibang pagpapasya. Dapat ba tayong bumangon para mag-aral kapag nagsimula na ang klase o matutulog na lang? Gagastusin mo ba ang iyong pera o ipunin na lang para sa bibilhing importanteng bagay? Ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng isang masusing pagpapasya upang malubos ang ating pakinabang sa oras, mga yamang materyal at di materyal. Sa economics, isang mahalagang aspeto ang pagpapasya. Wastong pagpapasya. Ilang mahalagang tanong ang isinasaalang-alang sa pagpapasya sa isang sambahayan, bansa o ekonomiya, kung anong produkto ba ang gagawin para magamit ng mga consumer, gaano karami ang gagawin at para kanino ang gagawing mga kalakal at paglilingkod. Balikan natin ang ilang pakahulugan ng salitang economics na mula sa ilang mga dalubhasa. Nagmula ang salitang economics sa salitang Pranses na economy, na ang ibig sabihin ay pamamahala ng sambahayan. Dito naman hinango sa salitang Griego ang salitang oikonomiya na mula sa dalawang salitang oikos, na nangangahulugang bahay, at nomos na ang ibig sabihin ay mamahala. Dahil dito, tinaguriang isang agham ang economics. Bilang isang agham, pinag-aaralan nito kung ano ang epekto ng ginagawa niyang pagpili para sa pagkamit ng kanyang mga pangangailangan. Gumagamit din ng mga datos mula sa pananaliksik ang economics upang maipaliwanag ang iba't ibang mga suliranin na may kinalaman sa pagkilos ng tao, upang mabigyang tugon ang kanyang mga walang limitasyon na pangangailangan. Kaugnay nito, maaari nating masabi na ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Sa madaling salita, ang economics ay bahagi na ng isang tao o lipunan at naapektuhan nito ang gawi, isip at pagkilos niya sa araw-araw. Ano nga ba ang kahalagahan ng economics? Sa pag-aaral ng economics, mahalagang malaman na ang tamang pagdedesisyon sa pagtugon sa tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao ay isa sa pinakamahalagang usapin na binibigyan ng sapat na pansin sa agham na ito. Bilang mag-aaral, mahalaga na magkaroon ka ng kaalaman sa konsepto ng economics dahil mahuhubog nito ang pagiging mapanuri at pagiging matalino sa paggawa ng desisyon. Bilang kasapi ng pamilya, maaari mong magamit ang kaalaman sa economics sa pamamagitan ng matalinong paggasta, kahalagahan ng pag-aaral ng mabuti, at pagkakaroon ng matalinong desisyon sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan o kaya naman sa iyong mga kagustuhan. Bilang bahagi ng lipunan, nagagamit natin ang kaalaman sa economics upang lubusang maunawaan ang mga napapanahong usapin na may kinalaman sa mga programang ipinatutupad ng ating bansa. Matatandaan na maraming mahalagang konsepto ang ibinigay ng mga eksperto para mabigyan ng kahulugan ang economics. Kaugnay nito, masasabi natin na ang kahulugan ng economics ay isang sangay ng agham panlipunan na tumutukoy sa tamang paggamit ng mga limitadong yaman upang matugunan ang tila walang katapusang pangangailangan ng tao. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga mahalagang konsepto na dapat isaalang-alang sa pag-aaral ng economics upang makabuo ng matalinong pagpapasya. Una ay ang kakapusan. Ito ay tumutukoy sa pangmatagalang kalagayan kung saan ang pinagkukunang yaman ay hindi sapat
para matugunan ang mga hindi maubos-ubos na pangangailangan ng tao. Ang alokasyon. Ito ay tumutukoy sa tamang pagbabahagi ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang tumugon sa nagpapaliksahang gusto o kailangan ng mga tao. Ang produksyon ay ang proseso ng paggawa o pagbuo ng mga produkto o serbisyo na siyang tutugon sa mga pangangailangan ng tao. Trade-off. Ang kapalit ng pinili nating desisyon kung saan isinasakripisyo natin ang isang bagay kapalit ng pinili natin. Mahalaga ito sapagkat sa pamamagitan nito ay maari mong masuri ang mga pagpipilian upang makabuo ng magandang resulta. Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng isang bagay na handang ipagpalit sa bawat paggawa mo ng desisyon. Isang halimbawa nito ay ang kagustuhan mong maglaro ng computer games. Ngunit naiisip mo ang mga takdang aralin na iyong dapat tapusin. Alam mong hindi mo ito magagawa ng sabay kung kaya't kailangan mong pumili. Ang halaga ng pag-aaral ay kasing halaga rin ng kaligayahang maidudulot ng paglalaro mo sa computer. Ang konseptong marginal thinking ay mahalaga sa pagtukoy sa karagdagang halaga ng paggawa ng produkto. Sa paggawa ng mga produkto, ang mahalagang desisyon na maaring gawin ng producer ay ibuhos ang mga pinagkukunang yaman o pondo kung saan kikita ng mas malaki kaysa sa ginastos sa paggawa ng produkto. Incentives naman ang tawag sa gustong ibigay ng tagapaglikha ng produkto. Tulad halimbawa ng pag-aalok ng mas mura pero dekalidad na produkto o serbisyo ng isang kumpanya. Ang pagbibigay ng insentibo sa trabaho kapag ikaw ay walang pagliban ay maaaring makahikayat sa isang manggagawa na magsipag at pumasok araw-araw. Ang mga kaalaman sa mahalagang konsepto ng economics ay makatutulong sa pagbuo ng matalinong desisyon upang masagot ng rasyonal ang mga suliraning maaring maranasan araw-araw. Malaki rin ang naitutulong ng economics dahil maaari rin itong magbigay daan sa pagkakaroon natin ng interes sa iba't ibang usapin ng ating bayan. Tulad ng naranasan natin sa nagdaang pandemya na makakatulong sa pagpapaliwanag sa iba kung ano-ano ang posibleng maging epekto nito sa ating pamumuhay at sa ating ekonomiya. Pero higit rito ay ang inaasahang pagiging aktibong kabahagi, lalo na sa panahon na kailangan para makamit ang makabuluhang pagbabago at pag-unlad sa ating lipunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!